Malapit sa mga bundok, isang babae ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan sa likod ng isang malaking truck. Paulit-ulit siyang bumubusine para umuusad ito, pero binebaliwala siya ng truck. Nagpa siya ang babae na mag-overtake ngunit nadiskubre niyang may paparating na isa pang truck mula sa kasalungat na direksyon. Binabangga nito ang kanyang sasakyan at itinulak papunta sa gitna ng kalsada, kung saan bumangga naman dito ang unang truck at tuluyang winasak ang sasakyan. Samantala, sina John at ang kanyang asawa na si Denise ay nanunood ng TV sa kama. Biglang may narinig na ingay si John at dali-dali siyang lumabas kung saan nadiskubre niyang kinukuha na ng bangko ang sasakyan ni Denise dahil hindi siya agad nakapagbayad. Hindi pinansin ang mga pagtutol ni John, at kinuha pa rin ng empleyado ang kotse. Habang nag-aalmusal, nagtatalo ang mag-asawa tungkol sa nangyari. Ipinipilit ni John na nakausap niya ang bangko, ngunit 2 buwan na ang nakalipas mula noon. Gusto ni Denise na may gawin siya, ngunit patuloy na nababawasan ang oras ng trabaho ni John sa pabrika. Sinusubukan niyang makahanap ng pangalawang trabaho. Pagkatapos, hinatid ni John ang kanyang anak na si Mike sa paaralan. Pinapaalalahanan ni Mike ang kanyang ama na huwag magpaalam ng goodbye dahil nakakalungkot daw ito. Mas gusto niya ang see you later. Matapos ang isang mahabang araw sa pabrika, pumunta sina John at ang kaibigan niyang si Jimmy sa isang job interview sa isang mahalagang kumpanya. Sa tingin ni Jimmy, palabas lang ang lahat dahil ang mga nakakakuha lang ng trabaho sa ganitong mga lugar ay mga kamag-anak ng mga empleyado. Labis na humanga ang manager sa resume ni John, ngunit tulad ng hula ni Jimmy, tinanggihan siya dahil umano'y overqualified siya. Noong linggo, pumunta ang pamilya sa baseball game ni Mike. Masaya ang lahat nang biglang mahilo si Mike at bumagsak. Dali-daling lumapit ang kanyang mga magulang, ngunit wala siyang malay. Sa ospital, agad na binigyan ng mga doktor si Mike ng oxygen upang matulungan siyang makahinga. Nawawala na sa sarili si Denise, kaya inakay ng isang nurse ang mga magulang palayo upang bigyan sila ng mga dokumento para makapagtrabaho ng maayos ang mga doktor. Kalaunan, ipinaliwanag ng doktor na mababa ang blood pressure ni Mike at patuloy pa itong bumabagsak. Magkakaroon siya ng heart failure. Pagkatapos nito, dinala ang mag-asawa sa isang opisina upang makipagpulong kina Director Rebecca at Dr. Turner, ang pinuno ng cardiology. Ipinakita ni Turner ang mga x-ray na naghahambing sa normal na puso ng isang bata at sa puso ni Mike, at itinuro ang mga septal defect na naging dahilan upang ang puso ni Mike ay maging 3 beses na mas malaki kaysa sa normal. Ibig sabihin nito ay hindi sapat ang dugo na napapump ng kanyang puso at naiipon ito sa kanyang mga baga. Sa yugtong ito, wala nang ibang surgery na maaaring gawin. Malinaw na kailangan ni Mike ng heart transplant. Ang isa pang opsyon ay gamutin siya araw-araw, ngunit magiging mababa ang kalidad ng kanyang buhay at maaari siyang magising na patay balang araw. Ipinaliwanag ni Rebecca na ang transplant ay isang mataas ang panganib na operasyon, kaya maaaring mamatay si Mike habang isinasagawa ito. Ilang linggo na lamang ang nalalabi sa buhay ng bata, marahil ilang araw na lang. Iniisip niya na baka gusto ng pamilya na gawing masaya ang huling sandali bilang pamamaalam. Habang nagkakaroon ng matinding emosyonal na pagbagsak si Denise, sinabi ni John sa kanila na gusto niyang sumailalim si Mike sa operasyon. Nais ni Turner na ilagay si Mike sa listahan ng mga tatanggap ng organ, at sinabing dahil B positive si Mike, mapupunta siya sa unahan ng listahan. Gayunman, pinigilan siya ni Rebecca at itinuro na kailangan muna nilang pag-usapan ang tungkol sa bayad. Ipinaalala ni John na may insurance siya, ngunit nasuri na ito ni Rebecca at hindi saklaw ng kanyang pulisya ang mga operasyong ganito kalaki. Walang benepisyo si Denise sa kanyang trabaho, at wala ring sariling bahay o iba pang puhunan ang mag-asawa. Ibig sabihin, ituturing ito ng ospital bilang cash account, kaya aabot sa $250,000 ang gastos sa transplant. Ayon sa patakaran ng ospital, kailangan munang bayaran ang 30% ng pauna upang mailagay ang pangalan ng pasyente sa listahan ng mga tatanggap ng organ. Habang palabas sila, nilapitan ang mag-asawa ng isa pang doktor na nakarinig na balak nilang dalhin si Mike sa isang county hospital. Ipinaliwanag niya na ang heart transplant ay isang elective procedure kaya hindi obligado ang county hospital na tulungan sila. Sinabihan sila ng doktor na kausapin ang kanilang insurance company o humingi ng tulong sa mga lugar tulad ng Human Resources Department ng ospital, Children's State Services, at Medicaid. Kinabukasan sa pabrika, kinausap ni John ang pinuno ng Human Resources at nalaman niyang nagpalit ng insurance carrier ang kumpanya.
Nakakuha sila ng mas murang pulisya na may maraming restriction. Dahil nabawasan ang oras ng trabaho ni John, itinuturing na lamang siyang part-time employee. Dahil dito, hindi siya kwalipikado para sa full coverage. Ipinaliwanag ni John ang agarang sitwasyon, ngunit sinabi ng lalaki na wala siyang magagawa. Pinayuhan niya si John na maghain ng apil, na aabutin ng humigit kumulang 7 araw ng trabaho. Matapos mag-file ng napakaraming papeles para sa insurance company, pumunta sina John at Denise sa Children's State Services. Gayunman, dahil mayroon na silang insurance, pareho silang may trabaho, at hindi sila tumatanggap ng welfare, hindi sila kwalipikado. Lumipat-lipat ang mag-asawa mula sa isang opisina patungo sa isa pa, nagpa-file ng napakaraming papeles at pinapaikot-ikot na parang mga hayop, upang paulit-ulit lamang pagsabihan na hindi sila sapat na mahirap. Sa wakas, naaprubahan ng apil ni John, at agad siyang pumunta kay Rebecca. Gayunman, ipinaliwanag niya na ang mga apil ay para lamang sa mga umiiral ng claim, at ang kailangan niyang ihain ay isang reklamo. Kailangan niyang muling isumite ang mga papeles na maaaring tumagal ng hanggang 30 araw. Pagkatapos nito, nagsimulang manghiram ng pera sina John at Denise sa mga kaibigan at magbenta ng kanilang mga ari-arian. Alam ng ilang kapitbahay na desperado sila at sinamantala ito, binibili ang kanilang mga gamit sa halagang ilang dolyar lamang. Madalas nilang dalawin si Mike sa ospital at sinusubukan nilang panatilihin siyang nasa mabuting kalagayan upang hindi lalong ma-stress ang kanyang puso. Minsan, mahirap manatili sa ospital dahil nakikita nila ang mga pasyenteng namamatay sa ibang mga silid. Isang araw, sinabi ni Jimmy kay John na dapat niyang subukang ipalabas ang kanyang kwento sa balita. Pumunta si John sa istasyon ng TV at nakausap ang isang reporter na nagpakita ng interes sa kanyang kaso. Gayunman, kailangan muna nitong kumuha ng pahintulot mula sa mga nakatataas. Habang lumilipid ang panahon, napipilitin si John na ibenta ang mahahalagang bagay tulad ng kanyang sasakyan at ang kanyang singsing sa kasal, ngunit hindi pa rin iyon sapat. Isang umaga, tinawagan ni Denise si John mula sa ospital upang ipaalam sa kanya na palalayain na ni Turner si Mike. Kahit nag-iwan si John ng kaunting pera upang mapanatili ang silid, sinigawan siya ni Denise at hiniling na may gawin siya. Matapos pag-isipan ang lahat ng kanyang mga opsyon, pumunta si John sa ospital at kinausap si Turner ng pribado. Nag-away sila ng ilang minuto, ngunit patuloy pa ring tumanggi si Turner na tumulong. Bigla na lamang itinulak ni John si Turner papasok sa ibang silid, inilabas ang baril, at isinandal siya sa pader. Ipinahayag niyang hindi na siya makikipag-usap ng maayos, kaya wala nang magawa si Turner kundi pumayag na tumulong. Nilagyan ni John ng kadena ang pinto at pinanatiling gumagalaw ang doktor. Nang matagpuan nila ang gwardyang si Max, tinatakot siya ni John gamit ang baril. Dahil walang armas si Max, napilitan siyang tumabi. Matapos ikadine ang isa pang pinto, nagtungo sila sa pangunahing lugar, at agad na nagpanik ang lahat nang makita nilang may baril si John. Nagmamadali ang mga tao na lumabas ng silid, kaya dali-daling isinara ni John ang pinto bago pa sila tuluyang makatakas. May ilang bihag na mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyon na medikal, kaya inutusan ni John ang isang doktor na asikasuhin sila. Pagkatapos, sinira ni John ang isang security camera at pinilit si Max na patayin ang kuryente ng lahat ng elevator. Napansin ito ng gwardya sa surveillance room at agad na tumawag ng pulis. Nang tumunog ang telepono, sinagot ito ni John at sinabi sa kausap na sarado ang ospital para sa pagkukumpuni, kaya dapat silang pumunta sa ibang lugar. Maraming tao sa waiting room ang patuloy na nagrereklamo at humihingi ng tulong medikal. Bukod pa rito, walang tigil ang pag-iyak ng isang sanggol. Hindi alam ni John kung paano sila mapapakalma at mapaghihintay. Sa sandaling iyon, may dumating na ambulansya na may pasyenteng nasa kritikal na kondisyon dahil siya ay nabaril. Itinutok ni John ang kanyang baril sa mga tao at pinilit silang umalis bago niya binuksan ang pinto upang papasukin ang sugatang lalaki. Dinala ng doktor ang pasyente sa operating room, at nagreklamo si Turner, sinasabing isa siyang cardiac surgeon at hindi isang emergency physician. Hindi makapaniwala si John na tumanggi siyang tulungan ang isang taong naghihingalo, kaya pinilit niya itong gawin pa rin. Bigla na lamang nakarinig si John ng mga sirena at nadiskubre niyang napapalibutan na ng ilang sasakyang pulis ang gusali. Inilagay ni Lieutenant Frank ang lahat sa kani-kanilang posisyon at nainis nang malaman niyang wala si Rebecca dahil Sabado. Sa emergency room, inaasikaso ng mga doktor ang isang buntis na babae.
Nakatanggap ng mensahe sa radyo si Max mula kay Frank na humihiling na makausap si John. Sa sandaling hawakan ni John ang radyo, ginamit ni Frank ang lahat ng kanyang teknik sa negosasyon, sinusubukang magmukhang palakaibigan at matulungin. Napansin ni John na sinusubukan siyang manipulahin ni Frank sa emosyonal na paraan, kaya ibinahagi niya ang kanyang mga hinihingi. Gusto niyang hanapin ng mga pulis si Rebecca at mailagay ang pangalan ni Mike sa waiting list. Nangako si Frank na may gagawin siya, ngunit wala nang tiwala si John sa kanya kaya ibinaba niya ang tawag. Pagkatapos nito, kinausap ni John ang mga pasyente at nakikiramay sa lalaking naghihintay sa pagsilang ng kanyang sanggol. Nariyan din si Mitch na iginiit na siya at ang kanyang kasintahang si Julie ay naaksidente sa sasakyan, ngunit hindi tugma ang mga detalye ng kanyang kwento. Napagpasyahan ni Lester na binugbog ni Mitch si Julie, kaya nagdahilan si Mitch na lasing siya. Pagkatapos, natapos ni Turner ang operasyon sa lalaking nabaril at kinumpirmang ligtas na ito ngayon. Habang hindi nakatingin si John, pinagalitan ni Mitch si Max dahil wala itong ginawa, bago niya ninakaw ang isang scalpel at isang spray. Sa silid ni Mike, pinanood ni Denise ang isang doktor na nag-iniksyon ng maraming iba't ibang gamot sa bata. Sobrang dami ito para sa isang bata, ngunit kailangan niya ang lahat ng iyon upang manatiling buhay ng matagal. Nagrereklamo si Mike sa sakit, kaya inaliw siya ng doktor gamit ang isang action figure. Sa katabing silid, nagkaroon ng matinding emosyonal na pagbagsak ang isang babae dahil namatay ang kanyang anak. Nagtipon ang maraming tao sa labas ng ospital, mga mausisang sibilyan at mga reporter na gustong mag-interview sa mga pulis. Dumating si Chief Gus at nakipagtalo kay Frank dahil hindi nito naresolba ang sitwasyon ng mas mabilis. Nakatanggap si Gus ng tawag mula sa alkalde at nangakong makikipagkita rito sa lalong madaling panahon. Sa emergency room, pinayagan ni John ang lahat ng mga bihag na kumuha ng merienda mula sa mga vending machine. Nagtaka siya kung bakit hindi natuklasan ng mas maaga ang problema ni Mike gayong may check-up siya bawat taon mula nang siya ay ipanganak. Isiniwalat ng isang doktor na sinusuhulan ng mga kumpanya ng insurance ang mga doktor upang huwag magsagawa ng mga pagsusuri, para hindi sila gagastos ng malaki. Nagkunwaring walang alam si Turner, ngunit ipinagpatuloy ng isa pang doktor ang paliwanag na sinasabing inaasahan lamang ng batas na patatagin nila ang mga pasyente. Anumang lampas doon ay hindi obligado, kaya hindi mananagot ang mga tauhan. Nagreklamo ang mga pasyente tungkol sa sistema at sinigawan si Turner, na sinubukang ipaalala sa kanila na si John ang may hawak ng baril upang paalisin sila sa kanyang likuran. Nang subukan ni John na tumawag, nadiskubre niyang nasabat ang mga linya, at kahit anong numero ang gamitin niya, si Frank pa rin ang sasagot. Ipinangako ni Frank na inaasikaso na niya ang listahan, ngunit nais niyang palayain muna ni John ang ilang pasyente bilang tanda ng mabuting loob. Pagdating ni Rebecca at ipinaliwanag kay Frank ang sitwasyon ni Mike, sinabi ng isang doktor kay John na kailangang ilipat ang buntis na babae. Dahil dito, pumayag si John na palayain ang ilang bihag ngunit kapalit nito, gusto niyang may resulta sa loob ng isang oras o magsisimula siyang pumatay ng mga tao. Pagkatapos, inanunsyo ni John na maaari nang umalis ang buntis na babae at ang inang may dalang sanggol. Iniinsulto ni Mitch ang isang pasyente bilang panggulo, at nang lumapit si John upang ayusin ang sitwasyon, inisprayan ni Mitch ang kanyang mga mata bago siya sinaksak sa balikat gamit ang scalpel. Inuntog ni John ang ulo niya kay Mitch ng 2 beses bago sila nag-agawan sa baril, na nahulog sa sahig. Hiniling ni Mitch kay Julie na pulutin ang baril at barilin si John. Ngunit sa halip, kinuha ni Julie ang spray at inispray ito sa mga mata ni Mitch bago siya sinipa ng ilang beses, umiiyak habang inirereklamo ang paraan ng pananakit nito sa kanya. Sinipa pa niya ito sa singit bago niya ipahayag na hindi na siya magiging Barbie nito at tinanggal ang kanyang wig. Nagdiwang ang lahat sa kanyang katapangan habang dali-daling kinuha ni John ang baril at humiram ng mga posas kay Max. Matapos ipusid si Mitch sa radiator, pinayagan ni John na umalis ang ina na may sanggol at ang buntis na babae kasama ang kanyang asawa. Sumisigaw ang mga tao habang ang reporter na binisita ni John noong isang araw ay nag-ulat tungkol sa insidente, sinisigurong mabanggit ang sitwasyon ni Mike. Habang sinasabi ng mga pinalayang bihag sa mga reporter na maayos ang pakikitungo ni John sa kanila, napagtanto ng isang news team na may access ang mga pulis sa mga kamera ng ospital. Samantala, sinubukan ni Gus at isang opisyal na kausapin si Rebecca. Wala siyang ipinakitang kahit kaunting pagsisisi at ipinaliwanag na maraming magulang ang nababaliw sa ganitong paraan araw-araw. Wala siyang magagawa upang baguhin ang mga patakaran.
Kung hindi ito gusto ng mga tao, kailangan nilang makipag-usap sa kongresista. Itinuro ng opisyal na maaari nilang sabihin kay John na nasa listahan na si Mike kahit hindi naman talaga. Sa sandaling iyon, dumating ang hepe ng seguridad ng ospital at ipinaalam sa mga pulis ang isang mahinang bahagi sa mga dock ng gusali. Pumasok sina Rebecca at Frank sa ICU at hinanap si Denise upang ipaalam ang mga nangyayari. Sinabi ni Denise na hindi makakasakit ng kahit langaw ang kanyang asawa at nakaramdam siya ng matinding pagkakasala dahil maaaring ang kanyang pagsigaw ang nagtulak kay John na gawin ito. Nang magsimulang magtanong si Frank, napagtanto ni Denise na nais nilang gamitin siya upang pigilan si John, kaya tumanggi siyang makipagtulungan. Gayunman, nagbago ang kanyang isip nang pumayag si Rebecca na gawin ang transplant ng libre, at niyakap pa niya ito bilang pasasalamat. Habang palabas sila, binati ni Frank si Rebecca sa mahusay nitong pag-arte. Sa telebisyon, lumabas si Jimmy upang pag-usapan ang insidente, ipinaliwanag ang kakilakilabot na sitwasyong pinagdadaanan ng libo-libong tao sa bansa. Sinabi niya na itinulak ng sistema si John sa isang sulok. Samantala, natagpuan ng mga paramedic at bumbero ang babaeng na aksidente sa sasakyan malapit sa mga bundok at nadiskubring isa siyang donor. Sa ospital, sinabi ng isang opisyal kay Frank na magpapadala sila ng lalaki sa loob ng mga dock, umaasang makakakuha ng malinaw na galaw. Dali-daling sumigaw si Frank kay Gus dahil gumawa ito ng plano sa kanyang likuran. Sumagot si Gus na magsisimula ng pumatay si John ng mga tao kung hindi sila kikilos. Gayunpaman, lumabas ang katotohanan ng aksidenteng mabanggit ni Gus ang election year, at naisip ni Frank na ginagawa lang ni Gus ang lahat upang magmukhang mahusay sa mata ng alkalde. Nahuli sa kanyang pagkakamali, inalis ni Gus si Frank sa kaso. Pinatay ng hepe ng seguridad ang air condition, at pumasok ang isang sniper sa dock. Kasabay nito, tumunog ang telepono sa reception at sinagot ito ni John. Nagulat siyang marinig ang boses ni Denise na nagsabi na nailagay na ni Rebecca si Mike sa listahan, ngunit hindi maganda ang kondisyon ng bata. Mayroong news van sa labas na nakahak sa sistema ng mga pulis at nagsimulang e-broadcast ang usapan sa TV. Hindi nagtagal, nakuha rin ng hacker ang footage ng security camera. Ngayon, makikita ng buong bansa si Denise na ibinibigay ang telepono kay Mike para makausap ang kanyang ama ng mahina ang boses. Pinapanood din ito ni Rebecca at sa wakas, napaluha siya dahil sa pagsisisi. Dahil na-distract si John, nakalabas ang sniper mula sa dock sa kisame at naghihintay na pumwesto si John para makapagpaputok. Sa sandaling iyon, napansin ni Lester na nasa TV si John at nagbabala sa kanya. Nakita ni John ang liwanag sa likuran niya ngunit hindi siya mabilis kumilos, kaya siya'y nabaril sa balikat. Bigla na lamang gumuho ang ceiling panel kung saan nakapwesto ang sniper at siya'y nahulog. Dali-daling lumapit si John at binugbog siya. Nakita ito sa camera, kinutya ni Frank si Gus na nakatanggap muli ng tawag mula sa alkalde dahil ipinakita lahat ito sa TV. Habang inaalagaan ng mga doktor ang sugat ni John, natagpuan ng mga pulis ang hacker at tinapos ang koneksyon niya sa footage. Patuloy na nagtipon ang mga sibilyan sa labas ng ospital at pinapalakpakan si John tuwing nakikita siya sa bintana. Samantala, isang helicopter ang kumuha sa babaeng na aksidente sa bundok at si Rebecca ay tumatawag. Hiniling ni John na makausap si Frank, kaya napilitan si Gus na ipadala siya sa pintuan. Pagkatapos, dumating si John kasama ang sniper, na nakatali at naiwan na nakabihis lamang ng panloob. Nagalit siya sa mga pulis dahil sa pagsisinungaling at hinihingi niyang makita si Mike, hindi pinapansin ang lahat ng pagtatangka ni Frank na makipag-ayos. Kung makukuha niya si Mike, palalayain niya ang sniper. Dahil nasa panig ni John ang karamihan, napilitan sina Gus at Frank dahil sa social pressure at pumayag na dalhin si Mike. Kinailangang pigilan ng mga pulis si Denise habang inihahatid ang bata mula ICU patungo sa emergency area. Pagpasok ng stretcher, pinalaya ni John ang sniper. Pagkatapos ng check-up, ipinaliwanag ni Turner na napakahina ng tibok ng puso ni Mike kaya kailangan niya ng bagong puso o mamamatay siya sa loob ng ilang oras. Nagboluntaryo si John na e-donate ang kanyang puso para kay Mike. Ngunit tumanggi si Turner na isagawa ang transplant dahil kailangan munang gawin ang 12-dosenang pagsusuri upang matiyak ang pagkatugma. Kung wala iyon, masyadong mataas ang panganib. Iniisip ng ilang bihag na marangal ang ginawa ni John, samantalang iniisip ng iba na hindi magiging masaya si Mike na makatanggap ng puso sa ganitong paraan at sinasabi na dapat pakawalan ni John ang bagay na ito.
Nang ihanda ni John ang baril, napagtanto ni Turner na hindi niya pwedeng sayangin ang puso at pumayag siyang magsagawa ng operasyon. Sa isa pang ospital, kinukuha ng mga doktor ang mga organo ng babae mula sa aksidente sa sasakyan at kinumpirma ang kanyang blood type na B positive. Di nagtagal, nakatanggap si Rebecca ng fax tungkol sa posibleng donor at dali-daling hinanap si Denise. Natapos ni John ang pagsusulat ng kanyang testamento at kailangan niya ng 2 saksi para pirmahan ito. Tumanggi sina Mitch at Lester, sinasabi na hindi sila susuporta sa self-donation. Nang ituro ni John na makakatulong ang kanilang pirma para mapabilis ang kanilang kalayaan, nakipagtulungan sina Max at Julie. Inihanda ng mga doktor si Mike para sa operasyon, ngunit bago iyon, nagbahagi si John ng ilang salita sa kanyang anak nang umiiyak, pinaalalahanan siya na laging maging mabait at mabuti. Pagkatapos, inilabas ni John ang kanyang baril at isang bala mula sa kanyang bulsa, ipinapakita na walang laman ang kanyang baril sa buong panahon at hindi niya balak saktan ang sinuman. Pinaputok ni John ang baril, ngunit nabigo dahil naka-safety ito. Ihahanda na sana niyang subukan muli nang biglang tawagan siya ni Denise sa radyo, ngunit hindi niya sinagot. Nakarating si Denise sa pintuan at sumigaw. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang helicopter na may dalang puso at pinalaya ang 4 na bihag, kasunod si John, na agad na inaresto. Nagmaneho si Gus kasama ang kanyang bihag, ngunit napansin ni Frank na si Lester pala ang nakasuot ng damit ni John. Tumawa siya at pinayagang umalis sila. Sa loob, pinapanood ni na John at Denise ang operasyon. Pumasok si Frank ngunit naghintay hanggang makumpirma na matagumpay ang transplant bago arestuhin si John. Sa mga susunod na araw, patuloy na tinalakay ng mga palabas sa TV at radyo ang insidente, tinutulig sa ang sistema na nagdulot ng ganitong sitwasyon. 3 buwan ang lumipas, natapos na ang mahabang paglilitis, at nakita ng judge si John na nagkaroon lamang ng 3 kaso. Ang sentensya ay marahil 3 hanggang 5 taon, ngunit dahil sa mabuting pag-uugali, maaaring mapababa ito sa 2 taon. Niyakap ni John si Denise at sinabi kay Mike na alagaan ang pamilya. Nagpaalam si Mike sa kanya, ngunit sumagot si John ng "See you later." Sa kanyang paglabas, sinabi ni Lester kay John na siya ang kanyang bayani at nagpasalamat si Mike sa ginawa niya habang siya'y dinadala palayo. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.